if you're Diskaya, may malusutan ka pa dito. Medyo ipit na ipit talaga siya, no? Dapat nga diniin siya dun sa kwan, yung profit margin. Ano sabi niya ay matagal na kasi sila, 23 years na. Yung daddy rin niya, contractor. Yung pala, hindi pala 23 years yung kanyang mga 10 years lang. At 6 years noon is Digong. 10 years lang. Tapos 6 years ka Digong, no? Pero ang hindi tinanong doon, yung profit margin. Bakit billions ang kinikita mo? Billion yung project. Tapos billion din ang kita mo. Sa walang nagastos. Sabi na, paano yun, di ba? So walang napunta sa project. Di ba? Ilang percentage yung profit margin mo? Yun ang hindi na itanong. Pero napanood mo naman yung asawa ni Diskaya, di ba? I mean, I don't even know his name, but ito yung parang yung asawa. Yung sabi niya, hindi kailangan na yung mga engineer, bookish. Hindi nga ako sumusunod sa mga project planning, 'di ba? Sabi niya, yan, nanonood ako ng mga foreman, diskarte lang, ganun lang daw, diskarte. Speaking of that, he was being honest. Too much honest. So magpasalamat tayo dun sa mga journalist na inaway ni Vico. Ang dami natin materials na obviously. Pero Sir Ronald, ang pinaka-surprising sa akin, hindi nag-British accent. Di ba British accent daw siya? Conversation. Si Diskaya, di ba nag-aaral sa Britain? I talk in British accent, tas ganun. Ako kasi Donald Trump lang kaya kong accent. May nag-i-spoof na sa kanya. Pero new look siya kahapon Diba? Parang kinompare siya kay Bitoy. Alam mo yung character ni Michael V? Di ba meron siyang character? Si Michael V nga, yung nag-i-spoof na sa kanya. Pero meron siyang character na character. Para sila magkapatid eh. Kamukha. Oh my God! Pero, Sir Ronald, makukulong na to si Diskaya sa Senate bago makulong sa totoong buhay? Or baka naman napoles na naman yan, drama na naman na malang mangyari? I mean, kasi sobrang lataran Ang problema kasi dyan, ang tatamaan yung presidente. Yeah. Pag wala siya nakasuhan, wala siya napakulong, ano siya? Ano yung tsura niya? Diba? So, tingin ko, sisiguraduhin nila na may makakasuhan at may makukulong within the year. Right. Within the year. Like Napoles. Diba? 55 years yata yung kanya. Yung conviction niya, diba? Tingin ko may ganon. Ang mahalaga lang, hindi lang contractor. No? Kung hindi pati, mga politiko. Right. Pero bagong contractor, meron ka pang mga district engineers na may Audimac Pigay, may ano yan. Kaya nga may mga district engineers na lumabas na ng bansa. Yeah. No? Pero yung may Ferrari, nandun din kahapon. Yung merong Ferrari. Baka ako yun. Kung interesado ka, baka fire sale yun. Baka 100,000 na lang yung Ferrari niya. Parang yung mga Pogo, fire sale, di ba? Yung mga, tuloy walang bumibili ng Alphard ngayon kasi alam nila yung mga second-hand Alphard purong Pogo. 1 million na lang, Alphard ka ng bago, imagine mo. Diba? Grabe, Sir Ronald. Buyer's market ngayon. Buyer's market, I know, thanks to all this Pogo. But, grabe, Sir Ronald, like, why did it start during Digong's time? Is it because you guys saved a lot of money? Now, I'm not blaming you, but because, di ba, yun yung criticism ng Aquino administration. Masyado kayong ingat, kasi ayaw niyo ng corruption, ganon. Pero ang daming pera ni Digong, kaya siguro, does that have anything to do with this explosion of flood control projects? Yes, nag-iwan kami ng almost 1 trillion pesos in savings dahil responsibility ng previous government na wag mong iwanang walang laman yung coffers ng gobyerno. Dahil magsisimula wala pang budget yung susunod na gobyerno. Correct. It's about responsibility. Ikalawa, maraming nagastos ang Aquino government. Hindi lang masyadong nawaldas katulad ng previous government ng Arroyo at ng mga sumunod, di ba? Kaya nga inuulit ko, sino pinakamaraming naitayong tulay? Sino pinakamaraming naitayong kalsada? No? Sino yung maraming nasimulan na big ticket projects na tinuloy dun sa build. Including itong subway. Yeah. Subway, yeah. Tinuloy dun sa build. Diba? Wala naman build kung wala yung mga projects na nasimula ng Pinoy time. Limawa ako. No? Personally, pumunta ako sa France para i-deliver yung 5 na boats para sa Coast Guard. Coast Guard, yeah. Pero hindi namin nilabas sa media. Bakit? Para kay Pinoy. Epal yan Trabaho natin ito Ba't natin i-epal? No? You know why I believe you? Because I had a 40 minutes conversation with your boss before na hindi siya natuwa about something. But you know, I talked to him and one of the things I told the late president, and this is where actually I really felt he's really a sincere person, no? Because, you know, not usually feel...
Parang ang point niya is... Kung ako yung presidente, ba't kita kakausapin ng 40 minutes? Exactly. Sino ba naman ako? No, but what I'm saying is, ex-president rin naman siya by this time. But my point is, I think Pinoy really has this very, almost like Scandinavian, Germanic idea of a leader. Above the fray, technocratic, walang drama. And you know what I told the late president, your former boss, is, pero Mr. President, we're more like Italy's Berlusconi. You know, we're a Latin country. People like drama, performativity. Feeling ko na-depress siya after that kasi I think nag-sink in nga sa kanya na medyo hindi tugma yung kanyang... Parang, ang point ko is, tama yung ginagawa mo, but also you have to promote it. Otherwise, you will not get credit. Sa kanya mahalaga ang fiscal responsibility. True. Kaya nga yung debt to GDP namin, magkano? 20? 25? Hindi, 30 plus lang 30 plus, yeah. Ngayon, doble na. 60 na. Diba? Ngayon, doble na. So, ibig sabihin, sa kanya, mahalaga yun eh. Paano? Prudence. Ang kinuha yata niya, economics eh. Sa atin eh yun. Kay Ma'am Arroyo, siya nag-aaral. Yun ang kinuha niya. Kaya, mahalaga sa kanya. Halimbawa, may proposal na doblehin ang benefits ng seniors. Sabi niya, okay sa akin yan in principle. Pero, paano yung Paano yung SSS? Ano mangyayari sa kanila? Yeah, no? correct. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng mathematician, humingi siya ng actuarial analysis ng kung gagawin ito ay ano sustainable ba yan? For the next 10 years. Right. Paano, sa kanya, hindi lang dapat kami responsable sa aming 6 years eh. Dapat yung responsibility namin doon sa susunod, no? Ba't namin ibabankrupt ang SSS para lang kami maging popular at manalo sa next election? Ba't namin ibabankrupt ang GSIS? Na popular, no? Pero, ano mangyayari doon sa institusyon? So, he was anti-populist in that sense? Yes. In a way, he's liberal eh. So, sa kanya kasi is modernity eh. No? Modernity. Hindi siya postmodern. No? Or pre-modern actually, more pre-modern. Halimbawa, may nag-propose na, boss, baguhin natin ang konstitusyon dahil tingin namin ay papayag ang mga tao na ma-extend yung term mo. Dahil ang magagawa mo lang kasi, sa 6 years, 1 year kasi is learning curve. Tapos yung last year mo is lame duck. So 4 years lang talaga yung term mo. Correct. Tapos hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Nagawa yan nung panahon after Marcos dictatorship na iba yung ethos at sentiment sa mga tao. Malayo na tayo ron eh. Baka pwede naman ng 2 terms. Katulad halimbawa sa US. Sabi niya, hindi ko gagawin yan para sa term extension. Sabi niya ganun. Kahit popular siya, very popular siya noon at hindi ko gagalawin ang konstitusyon ng aking ina. So may ganung sense of siya. Na hindi ko nababanggit kung sino nagtulak no sa cabinet. Yeah. Pero may nagtulak. May nagtulak. Yeah. Sinute down niya kagad. But I think that sets it down perfectly for the next episode because we want to talk about charter change because many people are saying baka this is beyond redemption. The system is so broken, so co-opted. There's no accountability. We thought Napoles was crazy level of corruption. It's even 30 times worse now, by the way, from 300 million to 9.5 billion, right? So some people are wondering about charter change. But before talking about that, I want to also talk about those people who are pushing for good governance, but are... I don't know kung nakikinig sila kay Bato kahapon na ang nagsimula hindi 2022, 2016 itong mga kababalagan na yan. So we're gonna discuss that, Sir Ronald, on the next episode. Magpasalamat ka, Sir Ronald. I wanted to put you on the spot kasi you were the political affairs advisor of Pinoy. Why didn't you convince him to be more populist for the sake? Kasi, it reminds me of yung joke ni Mar Rojas. I don't know, people think of Mar Rojas as such a boring guy and all. But when he's among geeky people, this is in UP School of Economics, he's actually funny in a geeky way. Sabi niya, ang problema, in-offer namin tinola. Ang gusto nyo, dinuguan. Diba? Which is a very good way of saying it. Like, tinola, healthy, not over but sustainable. Gusto na tayong dinuguan, 3 to 6 months, days, which is basically Duterte, which literally became bloody, right? So let's discuss that in the next episode. Thank you very much, Secretary Ronald Llamas. Na hindi populist. At mas popular kay Edu Manzano. Thank you very much for joining the latest episode ng Pilipinas 360.